Happy it's Friday! Yehey! Tapos na po ang buwan ng Oktubre. Next week, Nobyembre na. Uy, Angel po ito sa Angelo Palmones. Makakasama nyo hanggang mamayang alas 6 na umaga. Sa ulo ng ating mga balita, amihan at LPA trap magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa ayon sa Pag-asa. Department of Justice ikinasana ang pagsasampa ng kaso laban sa China kaugnay ng pagkakasira ng mga coral sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. October 31 at November 3. Hindi holiday, sabi po ni Executive Secretary Luc Bersamin. Pagdagsa sa mga bus terminal ng mga pasahero na magsisiuwi sa kanilang lalawigan, inaasahan doon ho sa mga may flight. Ang payo po sa atin ng mga paliparan, agahan ho ninyo ang pagtungo. Siguro daw po at least mga 3 oras para hindi kayo mata-traffic at para din ho mabilis ho ang pagpuproseso sa mga paliparan. 2 Pinoy na nawawala sa Israel, kabilang sa bihag ng grupong Hamas ayon naman sa Israeli government. Pulis nakabaril ng bayaw sa Pasay City, arestado. Maganda umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang buong radyo natin FM nationwide ng ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensen. Sa detalye ng ating mga balita, amihan at low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ang inaasahang magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa ngayong Biyernes. Huling namata ng LPA sa layon 2,210 kilometro silangan ng northeastern Mindanao at maliit ang tsansa na ito'y ma-develop naman bilang bagyo. Ayon sa Pag-asa, ang extension o trough ng LPA ang siyang magpapaulan sa Caraga at Davao Region. Samantala, amihan naman ang magpapaulan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley at Central Luzon. Asahan din na maulap na papawirin at kalat-kalat ang mga pagulan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Epekto naman ito ng tinatawag na localized thunderstorm. Para ho sa mga maglilinis sa mga sementeryo, maingat ho kayo ha. Magmaon ho ng pananggalang laban po sa init at syempre towards the afternoon baka ho mulan. Target ng gobyerno na maghambla ng environmental cases laban sa China sa pagsisimula ng susunod na taon. Ayon kay Justice Secretary Boying Rimulya, hindi tatantanan ng Pilipinas ang China sa pagwasak nito ng ating mga coral system sa West Philippine Sea. Sinabi ng kalihim na hinog na ang panahon para iparating sa mundo ang malaking kawalan hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo dahil sa pagkakasira ng mga marine habitat sa West Philippine Sea. Nakagagawa ng mga Chinese. Marami anyang hawak na ebidensya ang pamahalaan kabilang ang mga video ng Philippine Coast Guard ng environmental destruction ng mga Chino sa West Philippine Sea. Fake news ang report na idiniklarang holiday ang November 3. Ito naman ang paglilinaw ni Executive Secretary Lucas Bersamin makaraang kumalat sa social media at mga champ group na idiniklara na ring holiday ang November 3, araw ng Biyernes dahil sa naipit ito sa long weekend. Ayon kay Bersamin, fake news ang mga kumakalat na memorandum na nagsasabing idiniklarang suspendido ang trabaho sa gobyerno, ganyan din ang mga klase sa mga public schools mula alas 12 ng tanghali sa October 31. Actually, hindi na ho kinakailangan maglabas sa klase kasi wala na ho talagang pasok yung mga estudyante. Kahapon ho yata natapos yung kanilang mga pasok. Sem break na ho sila ngayon. Pinanindigan naman ng Executive Secretary na hindi dideklarang non-working holiday ang October 31 kahit pa na-sandwich ito sa pagitan ng 2 special non-working holidays at napagitna din sa long weekend holiday. Deklaradong special non-working holiday naman ang October 30 dahil po sa barangay at SK elections. At pagpasok naman ng November, bubungad ang panahon ng undas November 1 at 2 na parehong pista opisyal. Pwede naman daw ho. Kung gusto ninyo, ipal ninyo yung November 31 ang vacation leave. Tapos yung November 3, ipal naman ho ninyo ng vacation leave uli. Ayan, Oo. Susunod niyan, maniwala ho kayo. Terminal leave na ho ang aaprubahan para ho sa inyo. Maganda umaga, Pilipinas! Ang hirap-hirap humanap ng trabaho pagkatapos gusto nyo lagi nakabakasyon.
Dito sa amin sa DCRH, bawal bakasyon eh. Pero ako Lunes, ala ako, dinideklara ko na. Kasi boboto ho ako. Kasi kinakailangan i-exercise natin ang ating freedom of suffrage. Responsibilidad natin yan sa bayan, malukabral. Kaya kahit natutulan mo ako at harahan mo ako ng sibata, champong kanyon, at kahit pareho tayong nakapula ngayong araw na ito, uuwi ako mamaya ng Cotabato. Man, boboto ako. Inaasahang papalo naman sa 1.6 million ang mga pasahero sa Parañaque Integrated Terminal Exchange of PTEX. Magsisiuwi sila ng mga probinsya dahil sa barangay Tesque elections at yan din sa pagalitan ng undas. Sinabi sa DZRH at sa radyo natin ni PTEX Corporate Affairs and Government Relations Head Jason Salvador, lolobo ang passenger volume mula ngayong araw hanggang November 6. Inaasahan natin na magsisimula na yung exodus ng ating mga kababayan patungo sa kanilang probinsya. In fact, Kuyang Henry at Karen, ang in-expect natin na dadaong dito sa PITX mula bukas hanggang November 6 ay hindi bababa sa 1.6 million pasahero. Kaya naman ito, puspusan ng ating paghahanda upang siguraduhin na magiging ligtas, mapayapa at maayos sa pagbabiyahe ng ating mga kababayan. Ayan, kaya dapat ngayon pa lamang ipacheck nyo na ho yung gulong ng inyong mga sasakyan. Tapos siguraduhin din ho ninyo na maayos ho ang sitwasyon ng baterya ng sasakyan. Diba? Ano to? Blow bags. Ayan, ha? Dapat ho maayos ho. Tsaka hanggat maaari, kung medyo malayo ho yung biyahe, magbaon na ho kayo ng kakainin at tsaka mga candy. At kung kayo po ay magdadrive ng mahaba, huwag magpuyat. Delikado ho yan, ha? Marami na hong nadidisgrasya dyan, ha? Kaya magandang umaga ho sa ating mga suki sa iba't ibang panig ng Kapuluan. Magandang umaga kay Richelle Rebeliesa, Norman Reyes ng Lipa, Batangas, Norman Susada ng San Luis Aurora, ayan, at mga taga San Jose del Monte, Bulacan. Gayon din po sa ating mga suki dyan sa Taipei, Taiwan. Maganda umaga, Pilipinas! Nakipagkasundo naman ng PTEX sa iba't ibang mga government agency gaya ng LTFRB o Non-Transportation Franchising and Regulatory Board. Ayaw nilang matiyak na sapat ang masasakyan para sa mga commuter. Inabisuhan din ni Jason Salvador, ang spokesperson ng PTEX, ang mga pasahero maagang mag-book ng bus ticket at magbitbit lamang ng minimum na amount o bilang ng mga bagahe. Travel light, ika nga. Huwag bibitbitin nyo para ang bakasyon nyo 3 araw. Ang inyong OOTD pang 1 buwan. Ay mahirap po yan, ha? Pinayagan naman ng MMDA na dumaan sa EDSA ang mga provincial buses mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 na umaga sa ngayong October 26 hanggang November 6. Sa gitna ito ng inaasahang buhos ng mga pasaherong magsisiuwi sa mga probinsya para sa barangay at SK elections at undas. Magugunitang pinagbabawalan ng gobyerno mga provincial buses sa EDSA simula pa noong 2019. Nag-deploy naman ng MMDA ng Rapid Rescue Team sa kahabaan ng EDSA at sa mga transport hub para rumisponde sa panahon ng emergency. Ipinagtanggol ni Metro Manila Council Chair at San Juan Mayor Francis Zamora ang pagtaas ng multa at parusa hanggang 30,000 pesos laban sa mga motorista na patuloy na dumadaan sa EDSA Bus Carousel Lane. Ayon kay Zamora, aabot ng 30,000 pesos ang multa para sa third offense ng mga motoristang mahuhuli na dumadaan sa busway at 1 year suspension na lisensya, habang itinaas naman sa 5,000 ang fine para sa first offense. Ginit ni Mayor Zamora ang pagtaas ng penalty sa EDSA busway ay bunsod ng pagdami ng mga motoristang pasaway na pilit na pumapasok dumadaan sa EDSA busway. Alam nyo, Lakay, no? Wag po natin sasabing anti-poor sapagkat wala naman pong mumultahan kung wala ho nagbabayad. So, ang importante, wag po tayo mag-violate. No? Wala naman pong multang ipapataw sa taong hindi naman po mag-violate. Nga naman, kung hindi ka violator, ba't ka naman papatawan ng multa? Tama naman si Mayor Zamora doon, di ba? Wala pa niyang eksaktong petsa para naman sa pagpapatupad ng bagong multa at parusa sa mga dadaan sa EDSA busway. May buntag sa mga tigpaminaw nato riyan sa Zamboanga.
Naglabas naman ng abiso ang Philippine Ports Authority sa mga pasaherong sasakay ng barko kasama ang kanilang mga alagang hayop. Napanayam ng DZRH at ng radyo natin, sinabi ni PPA spokesperson Eunice Amonte, may mga requirements at guidelines na ipinalabas kung isasakay sa barko ang kanilang mga alagang hayop. Sinabi ni Samonte na dapat may shipping permit mula sa Bureau of Animal Industry at Veterinary Health Certificate na magpapatunay na bakunado ang alagang hayop na isasakay sa barko. May mga polisiyan niya silang ipatutupad na dapat na nakalagay sa case na matigas ang mga alagang aso't pusa kung isasama nila ito sa pagbibiyahe. Dapat po meron silang cage na matigas, hindi po yung tela lang ha, at hindi lang po yung tali lang. So, dapat naka-cage talaga po yan at meron po yung permit. Pero ito po, kailangan po dapat may veterinary health certificate po kasi na andun yung report na bakunado siya, bakunado yung mga alaga. And yung ano po, yung shipping permit nga po na mula sa Bureau of Animal Industry. Naku, paano kaya yung alaga ko? Hindi ko pwede mabitbit. Giraffe. Haba ng leg. Ay, mga misis! Pero ngayong araw na ito, pwede ho tayong maglaba. Yan, pwede maglaba mga mister. Long weekend, kaya wala kayong excuse. Pwede ho magplancha bukas o sa undas, Mga mamis, laundry day ba tayo ngayon at kunuto ka ba lagi kapag makapit, madikit at malupit naman siya? All you need is pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa pride? Easy at worry-free naman ng laundry sa Triple Stain Away Formula. Tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate mud and si Bomod Cotton. Gawa po ito ng ACS. Alam ho ninyo, isang malungkot na balita ay natanggap namin kagabi. Para ho sa ating mga kaibigan at mga nakakakilala, mga naging katrabaho ni Richard Enriquez, si DJ Richard Steele ng DCWB. Siya po ay pumanaw pala, ito ho pala may sakit sa puso. Si Ate Tony palang nakakaalam nung talagang kalagayan niya. Anyway, sa mga naulila po ni Ginoong Jose S. Enriquez Jr., ito po mas kilala bilang TJ Richard. Madalas po panggabi ho ang programa nito kasi yung kanyang baritone voice. Talagang angkop ng angkop ang paganda ng inyong tulog kahit hindi ho kayo nakaultabayo. Nakikinami ho tayo, Ako, nakakadalawa ng double B, Oo. Sabi nga ni Egan, pangalawa na ito, di ba una si Mike Enriquez. Ngayon naman si Richard Steele o Jose Enriquez Jr. Hindi ho sila magkamag-anak, Oras man sa buong kapuluan, 17 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Alamin muna natin ang presyuhan sa Pasay City Public Market. Tsaka, mamaya din, paikutan nga din natin kisses, paikutan natin ang dangwa. Tumaas ba yung bulaklak para sa mga dadalhin sa sementeryo, Oo. At least kami sa amin, sa Mindanao, hindi masyadong magmamahal kasi ang ginagamit namin plastic doon, bulaklak plastic na. Oo. Kasi pagka nag-iwan ka ng fresh na bulaklak doon sa wala pang 2 minuto ka nakakaalis, nawawala na Oo, nire-recycle. Mga loko talaga ang sisipag ng mga bata sa mga simenteryo. Anyway, sa Pasay Public Market ngayon, si Noche Kakas, RH27. Noche. Mayong buntag, Kuyang Angel, ngayong Friday morning, ito na ang presyo ng mga pangunahing bilihin dito sa Pasay City Public Market. Marami pa rin ang nagtatanong, Angel, yung bigas kung magkano na raw, yung local special, 60 pesos pa rin ang kilo, habang ang pinakamurang bigas naman, yung regular milled rice, 41 pesos. Marami rin ang nagtatanong, yung bangus daw, magkano? Na 190 pesos yung medium size. Yung tilapia naman, ganun pa rin ang presyo, nasa 140. Different pa dito, Kuya Angel, walang paggalaw, nasa 420 pa rin ang kilo. Yung beef brisket, 390, kasim, 280, limpo, 330 ang kilo, whole chicken, 190. Yung itlog, medium size, 8 pesos
Habang ang ampalaya, nakapako pa rin sa 80 pesos ang kilo. Yung sitaw, ganun pa rin, 80, pechay native 70, kalabasa 60, ang talong 80 pesos, habang ang kamatis lang tumaas na sa 110 ang kilo. Carrots 130, habichuelas o yung tinatawag na Baguio beans 90 pesos, habang ang white potato 189. Kung kayo naman ay naghahanap ng pechay Baguio, 65 pesos ang kilo. Ganun din yung sayote, nakapako naman sa 50 pesos ang kilo. Sibuyas sa pula, Kuyang Angel, yung local 120 ang kilo. Onion white na imported 120, habang yung garlic na imported din 130. Ang luya local 115 ang kilo. Naku, good news dahil bumaba yung siling labuyo, Kuya Angel, nasa 250 na lang ang kilo. Ang kalamansi 89 na pesos, lakatan na 90, latunda na 50, ang papaya solo 70 pesos. Kung kayo naman ay magkakape ngayong umaga gamit ang sugar white, yung puting asukal 100 ang kilo. Ang sugar wash naman 90, sugar brown na 90 pesos din. At yung kung kayo ay magsasanad naman gamit ang palm oil 350 ml 35 pesos, habang ang palm oil 1 liter 80 pesos. Marami ang naghahanap ng coconut oil. Ito na, ibibigay ko na rin yung presyo, yung 350 ml 35 pesos. At kung kayo naman ay gustong malaki-laki yung size o yung 1 liter na coconut oil, 80 pesos. Ayan ang presyo ng mga pangunahing bilhin ngayong Thank God It's Friday morning dito sa Pasay City Public Market. Noche. Libertad. Yes, Kung Angel. Kandila, walang bentang kandila dyan sa Pasay Public Market? Wala man ako nakita. Huwag nakita? Sige, pero liya daw ba sa mga tindahan, mga tindahan kung naay kuan baligya? Huwag kong pila. Oo, naay mga flowers dahil kandila, Kung Angel. Asa dapit? Diyan sa palengke? Sa dito sa may bandang sa may bandang kanto lang ng Top Avenue at Arnaiz Avenue, Kuya Angel. Sige, sa may Libertad. Susiha daw ba? Susiha, tanaw daw ba? Pero yung pilang presyo, dili siya mag-overprice, bantay lang sila. Sila. Okay, sige, magbantay sila. Mag-overprice sila. Duawon ko sila sa mga namatay. Dadalawin sila. Thank you. Balik sa iyo, Kuya Angel. Dagan salamat si Noche Kakas live mula po sa Pasay City Public Market. Maganda umaga, Pilipinas! Mga misis, amoy araw ba si Bonso pag-uwi galing ng eskwela? Abay dalian sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Sa mga pupunta ho sa mga simenteryo, siguraduhin ho ninyo pag-uwi ho ninyo ng bahay, mag-shower, maligo gamit po ang Shield Bath Soap. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter na pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit. Sulit na sulit. Ikinasa naman ang Department of Education ang libreng Wi-Fi connection sa lahat ng mga pampublikong paaralan sa bansa. Ayon kay Vice President at Education Secretary Inday Sara Duterte, nakikipag-usap na sila sa mga internet service provider gaya ng Starlink ni Elon Musk para maisakatuparan ito. Sinabi pa ng Vice Presidente na bahagi ito ng DepEd Digital Education 2028 o DepEd DigEd program na nagsusulong ng digitalization sa ating educational system. 2,000 paaralan ang bibigyan ng satellite para sa internet connectivity habang 25 naman ang lalahok sa dry run ng naturang programa. Maglulunsad din ang DepEd ng digital textbooks sa pagsisimula ng taon. Lalaki patay sa pamamaril sa Bilyabal, Leyte. Detalye na balita mula kay Elijah Balbin mula sa 90.9 Radyo Natin Lawang. Eli, good morning. Isang pamamaril ang naganap sa Barangay Kabungahan, Bilyabal, Leyte nito lamang Lunes, Oktubre 23 ng taong kasalukuyan. Kinilala ang biktima na si Aldwin Perez, 48 taong gulang at residente ng Barangay Tag-Abacal, Leyte, Leyte. Ayon kay Police Corporal J. De La Rosa, ang biktima ay naghatid ng kanyang anak sa Kabungahan Elementary School at sinundan sila ng isang kulay abong Fortuner at saka pinaputukan ang biktima. Dagdag pa ni Police Corporal De La Rosa, si
Perez ay pangulo ng samahan ng mga magsasaka. Samantala, na-recover sa pinangyarihan ng krimen ay 7 basyon ng 5.56 at 5 basyon ng caliber 45. Sa ngayon ay nagsasagawa na ng investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung ano ang motibo sa pamamaslang sa biktima. Yan ang report mula dito sa DYRN Radyo natin 90.9 Lawaang. Ako si Elijah Balbin. Kasama nyo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Salamat Elet. Magandang umaga sa mga suki natin sa New Zealand. Magandang umaga kay Maykay Sansopera. Sabi niya maaga daw talaga siyang gumigising at bumabangon. Sani ka sa mahiwagang tunog. Congratulations po doon ho sa kay anong pangalan nun si Francia. Alam ko nanalo na ito dati. Nakadali na naman ng 8,000. Inalerto naman ni Senator Bongo ang publiko kaugnay na tumataas na kaso ng typhoid fever sa bansa. Payo ni Senator Go sa mga Pinoy, iprioridad ang kanilang kalusugan, tiyakin ang kalinisan ng katawan, kaagad na kumonsulta sa doktor kung merong hindi magandang nararamdaman sa katawan. Matay sa datos ng Department of Health, umabot na ng mahigit 17,000 ang kaso ng typhoid sa bansa ngayong taon. Sinabi ni Senator Go na ang typhoid cases mula Enero hanggang September ng 2023 ay mas mataas ng 38% kumpara sa katulad na panahon ng nakarang taon. Dito sinabi ni Senator Go na dapat na maging mapagbantay ang lahat sa mga sintomas ng sakit tulad ng lagnat at pagsusuka. Inimog din ito ang gobyerno at mga health agencies na paigtingin ang kanilang kampanya upang maturuan ng publiko kung paano may iwasan ang nasabing sakit. Palakasin ang healthcare services at magpatupad ng striktong hakbang para matiyak na ligtas ang pagkain at inuming tubig. At sa lahat ng mga bibiyahe, lalong-lalo na sa long drive, baka mahirapan ho kayong maghugas ng kamay. Magbaon na lamang ho kayo ng family alcohol. May maliliit na bote ho ng family alcohol. Dalawa po ang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man nating gamitin, ala pong problema, hindi po manunuyo ang inyong mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Aba, yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona. Gamit din ho ngayon ng mga kandidato sa barangay at SK election. Bit nila para pag katapos nilang magkamay daw, makipagkamay, nagbabanyo sila ng kanilang kamay para mabango din. Ayun, ginagamit yan for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa naman putik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! Tulak naman ang droga sa Subic, Zambales, arestado sa bypass operation. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Matagumpay na naaresto sa ikinasang drug bypass operation ang isang tulak ng droga sa Barangay Kalapakuan, Subic, Zambales. Sa ulat mula kay Police Lieutenant Colonel Romel Geneblaso, Chief of Police ng Subic PNP, nagkasa sila ng drug bypass operation sa kilalang tulak sa nabanggit na lugar. Katuang nila sa operasyon ang Zambales Provincial Police Office, Provincial Intelligence Unit, Provincial Drug Enforcement Unit, 2nd PMFC, 3OPEP Military Company at Regional Mobile Force Battalion 3 na nagresulta ito ng pagkakadakip sa naturang kilalang drug suspect. Nakumpiska sa nadakip ang 8 peraso ng pakete na shabu na tumitimbang ito ng 5.3 gramo na nagkakalaga ang kabuuan nito sa mahigit sa 36,000 pesos. Dinala ang naarestong suspect sa Subic Municipal Police Station at inihanda na ang kasong isa sa pampaglawag sa Comprehensive Dangerous Drug Act sa ilalim ng Republic Act 9165. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Danny Kumilang. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Maraming salamat, Danny Kumilang. Maya pa kakayungan sa ating masuki dyan po sa Pampanga. Motorsiklo at tricycle nagbanggaan sa San Carlos City sa Pangasinan. Isang patay, isang malubhas na nasa ospital. Masantos siya kabasanid si Kemin sa ating mga kababayan dyan po sa Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Freddy.
Tuloy pang nilalapatan ng luna sa Pangasinan Provincial Hospital sa San Carlos City ang tricycle driver na kinilalang si Tyrone Labarias Tamayo, 28 anyos, residente ng Barangay Matagdem, San Carlos City, habang ang motorcycle rider na kinilalang si Michael Kabuang Kaingal, 40 anyos, construction workers at residente ng Barangay Malacanang ng syudad, ay idineklarang dead on arrival ni Dr. Carissa Medicina na kagabi nilalamayan ito sa kanilang tahanan. Sa ulat ni San Carlos City Chief of Police Lieutenant Colonel Jose Abaya II, naganap ang aksidente sa Provincial Road sa Barangay Manson sa lungsod bandang alas 10:30 ng gabi kung sa'y kapwa binabagtas ng dalawang sasakyan ng nasabing lansangan nang magka-head-on collision ang tricycle at motorsiklo na kapwa dugo ang isinugod sa nabanggit na paggamutan ang dalawang driver. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Pajardo Ares, 38, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Freddy, at magandang umaga din sa mga taga Labrador, Pangasinan at sa mga suki natin dyan sa Bugalyon. Naimbag na bigat kada kayo amin sa ating mga suki dyan po sa Baguio City. Asahan naman ang pagigting ng police visibility sa Entertainment City. Ito'y matapos na makatanggap ang Philippine National Police ng 8 patrol car mula sa Bloomberry Cultural Foundation Incorporated, ang charitable arm ng Bloomberry Resorts and Hotels Incorporated. Isinagawa ang turnover ng donasyon ng mga patrol car matapos aprobahan ng BFCI ang pagpapalabas ng 10 milyong pisong pondo sa pambansang pulisya, pambili nga ng mga patrol car na units. Natuwa naman ho si Chairman Altenco dito ho sa inisyatibong ito ng BFCI. Ayon naman sa presidente ng BFCI na si Donato Almeda, malaking tulong ang mga naturang patrol car sa Southern Police District dahil mapapalakas nito ang police operation sa lugar, gayon din ang police visibility sa Entertainment City. Si Francia Cantiga ng Leyte, kasama na natin maupay nga aga sa ating mga kababayan dyan po sa Leyte. Ma'am Francia, good morning. Good morning, sir. Maupay na aga po. Talagang inaantok pa si Ma'am Francia. Teka muna, natanggap nyo na ba na nakuha na ninyo, nadawat na ninyo ang pondo? Ang premyo? Opo. Nakuha na ninyo. Oo, ay galing. Oo, pinadala ni ayan ha. Anyway, congratulations ha. Ang sipag naman ninyong gumising kaaga maaga talaga. Nagkikinig po ako lagi sa programa ninyo, sir. Congratulations. Sige, tutok lang lagi ha. Maraming salamat po ha. Salamat po. Ayan ha. Ang sagot doon sa ating mahiwagang tunog, sabi ko nga sa inyo, di ba? 1980s na uso sa Taiwan pero sikat na sikat sa Pilipinas. Yun yung milk tea o iced tea. Di ba? Usang-usang, paborito yan ng mga kabataan ngayon. Kaya lang ang tamang sagot po ay frozen o iced milk tea. Pagkatapos kinaskas po ng isang bagay na kuminsan matigas, kuminsan malambot, medyo mahaba. Kasi kayo kung ano-anong iniisip nyo, straw lang po yun. Alam ba ninyo ang straw ginamit na sa Mesopotamia nung mga unang panahon? Oo. Sabi nung mga kabats ni Keisha Sabson nung panahon ng Mesopotamia, meron na silang straw noon. Ano ginagamit nyo noon? Kawayan. Pero ngayon, ang ginamit natin doon ay steel o metal straw na ginamit pang kaskas ng iced milk tea o iced tea. Ayan, milk tea. Ayan, at least, di ba? Nakikita ho natin. Yun yung tamang sagot. Yung iba kasi, sabi lang ang tawag dito, straw. Kulang inyong sagot. Magandang umaga ho sa mga suki natin dyan sa Saskatchewan, Canada at sa mga nakatutog sa atin sa barangay kay Tommy, Talim Island. Umaga, Pilipinas! Actress na si Angelica de la Cruz nilinaw na wala siyang ideya sa pagkakasangkot ng ilang residente ng Longos, Malabon na nahuli sa boat buying sa Comelec. Nahuli ng Comelec sa boat buying. Detalye mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin. Ay, nawawala si Edwin. Baka natabunan ng tahong. Maraming tahong dyan sa may Longos. Timbog naman ang 67 Pilipino
At 10 Chinese national dahil sa pagnanakaw ng mga peking signature goods gaya ng bag, sapatos at damit mula sa isang nakakandadong warehouse sa Pasay City. Ayon kay Customs Intelligence and Investigation Service Director Bernie Enciso, nakatanggap sila ng ulat mula sa kanilang asset na may mga individual na nagnanakaw ng goods sa bodega na kanilang sinelyuhan, ikinandado. Dahil ito pala'y subject for letter of authority o LOA. Huli sa akto ng pagnanakaw ang mga suspect na may daladala pang mga kalakal mula sa upper floors ng warehouse hanggang sa ground floor. Ikinandado ng BOC ang bodega matapos mabatid ng mga peke. Kapek ang mga produkto sa naturang warehouse sa isang paglabag sa intellectual property rights. Sa ipag ko ngayon ng Bureau of Customs. Balikan muna natin si Edwin Duque, Aris 23. Edwin. May buntag Kuya Angel, dilinaw kagabi niya actress at woman Angelica de la Cruz naglungos sa Malabon na wala mo na siyang kinalalaman sa ilang residente ng lungos sa Malabon na kabilang doon sa mga inabutan ng COMELEC at pulisya sa warehouse ng sardina sa nabutas. Sa kanyang pagharap sa bidya kahapon nagkataon lamang umano na inabutan ng ilang taga-lungos sa lugar pero ipinahiwatig dito na may nasa likod umano ng pagbibigay ng pera sa sobre. Kasi sa kanyang pahayag, personal niya umanong kilala ang nahuli ng COMELEC na umano'y empleyado ng isang ahensya sa City Hall. Nalaman lamang umano niya na ang pagkanapan sa naputas dahil sa mga text sa kanya ng mga taong nasa lugar pero wala siyang personal na idea sa aktibidad. Bagamat ay pinaliwanag na naaresto na pagtitipon ng mga tinuturuan lamang ito na maging watcher sa 21 barangay, ang dahilan kung bakit kasama nila ang nasa 200 katao. Hindi naman umano ito kumbisado ang aktres sa kanilang pahayag. Mula pa rin sa kanan sa Pilipinas, Dizarez, ako sa Aras 23, Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalit at tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edwin. At doon ho sa mga napapangakuan dyan ng AIX, kasi suspended ho yung pamimigay ng, ng pondo, ng tulong, 2,000 din yun ho. Para ho sa mga depressed na mga areas, suspended ho muna yan. Pero may mga nangangako daw ng mga barangay kapitan na kapag hindi na sila nanalo sa darating na eleksyon, hindi na daw yan maipamimigay. Bakit pera nyo ba yan? Galing ho sa DSW dyan, kapal na mukha nyo Maganda umaga, Pilipinas! Naitala naman ang African swine fever at hog cholera sa bayan ng La Castellana sa Negros Occidental. Ayon kay Governor Eugenio Lacson, posibleng makaapekto sa repopulation ng baboy sa mga kalapit na lugar ang pagkalat na naman ng ASF sa La Castellana. Lumalo sa halos 18,000 ng mga baboy ang pinatay sa 20 lugar sa Negros Occidental simula pa noong Abril. Una nang naitala ang ASF cases sa mga syudad ng Kabangkalan, Silay, Victorias at Bacolod, yan din sa bayan ng Pulupuntan at Hinigaran. Pinatayang nasa 200 milyong piso na ang nawawalang kita sa 6 na bilyong pisong swine industry ng lalawigan. Kaya pakiusap po natin dito sa mga taga-Department of Agriculture. Huwag muna kayong daldal ng daldal. Sabihin pa naman ng isang ASEC ASEC ba yun o USEC? Na nag-iikot kung saan-saan humihina na daw ho ang problema. Bumababa na daw ho ang problema natin sa ASF. Ala pang ang bakuna. Nagbibigay kayo ng pulse hope sa ating mga kababayan kaya tuloy nagkakaganyan ho yung sitwasyon. Iginita man ni dating Health Secretary at Congresswoman Janet Garin na dapat natapusin ang usapin sa Dimbaksya. Pahayag ito ni Garin matapos na sampahan ang reklamo sa Office of the Ombudsman kaugnay ng hindi otorisadong pagbili ng anti-dengue vaccine na kilala bilang Dimbaksya. Papanayam ng DCRH at ng radyo natin, binigyan din ni Garin na welcome opportunity ang kaso laban sa kanya para malinis ang kanyang pangalan at mabigyan ng linaw ang issue sa pamamagitan ng mga paliwanag ng mga eksperto. Hinihintay na lamang kanya nila na mairapol ang kaso para makapaghain din sila ng piyansa. Malinis ang aming konsensya. We are backed by science and ako personally, I can vouch not even a peso. Meron ako dyan ginalaw or may kinitan. I-correct ko lang. The allegation of 3.5 billion, when it reached us, kaagad namin binalik yung more than 500 million plus because we saw it as sobra and that was turned over to Secretary Ibial. Out of the 3 billion, I think approximately 1 billion lamang po yung ginamit sa kapanahonan ko. When my successor came, the program was expanded, pinalaki ito, pinalawak,
na-renew ang lahat ng mga permits and was implemented both by Secretary Ubial and Secretary Duque. So those trail alone speaks that the program is within the bounds of law and all actions and decisions are based on science. Happy birthday muna kay Jeffrey Padayaw ng Tondo. At magandang umaga sa mga taga Binyan, Laguna. May buntag sa mga taga Mainit, Surigao del Norte. Tinatayang 20 teroristang CPP-NPA nakasagupan naman ng masundalo sa Bansod at Bungabong. Detalye ng balita mula kay 20 20. Detalye ng balita mula kay Marlon Palermo mula sa 105.3 radyo natin Pinamalayan. Marlon, good morning. Magandang umaga. Tinatayang nasa 20 miyembro ng teroristang CPP-NPA ang nakasagupa ng 76th Infantry Battalion sa ilalim ng 203rd Infantry Brigade ng Philippine Army sa naging operasyon nito sa Sitio Pastuhan, Barangay Tawas, Bayan ng Bungabong at sa Sitio Paypay Ama, Barangay Malu sa Bansud noong Oktubre 16. Ayon sa 76 IB, na-recover sa operasyon ang isang RPK light machine gun, isang UOC, isang pampasabog, isang magazine ng RPK LMG, isang magasin ng OC, mga bala, mga gamit pampasabog, personal na kagamitan at mga subversibong dokumento. Hindi naman kukonsintihin ang naging tugon ni Bungabong Mayor Elgin Malaluan at Bansod Mayor Rolando Murada ang kasamaan ng mga terorista at dapat nila ay managot ang mga ito sa batas. Tutulungan naman ang mga apektadong residente sa tulong ng Municipal Task Force to End Local Communist o MTF-LCAC. Ayon naman kay Brigadier General Randolph Kabangbang, pinuno ng 203rd Brigade, humihina na at bumababa na ang moral ng mga teroristang CPP-NPA Mindoro Island dahil sa mga sumuko at nasawi sa kanilang hanay sa mga naganap na engkwentro. Aniya, laging bukas ang gobyerno sa mga nais pang sumuko sa pamahalaan. Sa ngayon, patuloy na tinutugis ng mga kasundaluhan ang mga nagsitakbuhang mga miyembro ng teroristang CPP-NPA. Mula dito sa 103.7 radyo natin Bungabong Oriental, Mindoro, ako si Marlon Palermo, kasama mo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Salamat, Marlon. Samantala, Leyte PNP nilinaw na isa lamang ang election-related sa 11 insidente ng pamamaril sa 2 distrito ng Leyte. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Jimmy. Isa na ang election-related incident sa 11 nangyaring pamamaril sa 3 distrito ng Leyte. Itong sinabi ni Leyte Provincial Police Office sa Provincial Director Colonel Erwin Portillo sa isang panayam. Ayon kay Colonel Portillo, na nasampahan nila ng kaso ang sospek na nagbaril sa isang barangay chairman sa barangay Mataloto, Leyte. Kasong frustrated murder nihain nila laban sa sospek ang pinakabago pamaslang sa kandidato sa SK Kagawad at pagkasugat ng kapatid nito sa Mataloto, Leyte, kasama na ang bayaw ng kapitan sa Mataloto na binaril doon sa Villava, Leyte na namatay. Nagigita ng kapulisan na personal na alitan, subalit patuloy pa rin ang investigasyon ng PNP at hindi sinasara ang politika ang motibo na may person of interest na ang mga kapulisan. Last Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay. Tuloy-tuloy sa balita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Dagan salamat, Jimmy. Magandang umaga sa mga pogi dyan sa Santa Maria, Bulacan. Ay, ka-other plate, magandang umaga po sa inyo. Negros Occidental Electric Cooperative o Negoko. Negoko, hindi pala Nogoko. Negoko sa lungsod ng Kabangkalan, persahan pinasok na ng NEA. Aba, bakit? Alamin natin mula kay Rex Cantong mula sa RH46. May nga aga, Rex. Persahang pinasok ni National Electrification Administration o NEA Administrator Antonio Mariano Almida at Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer at iba pang opisina ng Negros Occidental Electric Cooperative o NOSECO sa lungsod ng Kabangkalan, Negros Occidental, matapos itong ikinandado ng ang gate ng mga gwardiya ng kooperatiba. Ayon kay Almida, isiserve ng NEA ang preventive suspension sa umano'y illegal na pagupo ng General Manager ng NOSECO na si Engineer Ray Bustamante. Dagdag pa ni Almida, walang rason na hindi ito papasukin ng mga gwardiya sa opisina kung walang anomalya ang mga ito.
Ayon pa nito, makonsidera na obstruction of justice at ito ay mayroong mabigat na harapin ang mga involvado. Ayon naman kay Negros Occidental Vice Governor Jeffrey Ferrer, public property ang NOSECO at hindi dapat na hindi papasukin ang mga miyembro ng gobyerno. Ininstall na ng nasabing NEA si General Manager ng kooperatiba na si Domingo Santiago. Mula sa Akson Radyo Bacolod, dito sa Rex Cantong, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Damo nga salamat, Rex. Good morning sa ating pumasuki dyan po sa Palm Spring, California. Ay, malamig na ho ba dyan sa California? Pag umaga. Adap Amangyan Community, nilunsad naman sa bayan ng Socorro, sa Oriental Mindoro. Detalye na balita mula kay Donabel Morez mula sa 105.3 radyo natin Pinamalayan. Donabel. Magandang umaga. Sa pamumuno ni Police Colonel Samuel S. De Lorino, Provincial Director of Oriental Mindoro Provincial Police Office, isinagawa ang programang ADAPT Amangyan Community Program noong araw ng Martes, Oktubre 24, taong kasalukuyan sa ganap na 1:00 ng hapon sa Balay Lacoy, Barangay Zone 2, Socorro, Oriental Mindoro. Ang nasabing aktibidad ay pinasimula ng Socorro MPS sa pangunguna ni Police Major Honorato A. Valente, Chief of Police, kasama ang mga tauhan ng Ormin PPO Picado sa pangunguna ni Chief Police Lieutenant Colonel Joel C. Paningbatan, 2nd Platoon ng 1st PMFC at PSFTPCL 2022-01. Isang mainit naman na pagbati ang ibinigay ni Ginoong Ramon Salamat, IP Leader ng Tadyawan Tribe at Honorable Claudato Vida, Barangay Captain. Iba't ibang aktibidad ang isinagawa tulad ng feeding program, film showing, libreng gupit, pabasa at sulat, parlor games at pamamahagi ng food packs. Ang ADAPT Amangyan Community ay isang community outreach program na isa sa mga pinakamahusay na gawin ng Oriental Mindoro Police Provincial Office at layunin nitong magkaroon ng magandang ugnayan at matibay na partnership sa pagitan ng PNP at Mangyan Community sa pamamagitan ng pag-aalok sa kanila ng iba't ibang serbisyo na tutugon sa kanilang mga pangangailangan. Mula dito sa 105.3 radyo natin Pinamalayan Oriental Mindoro, Donabel Fitalsana Mores kasama mo sa pagbabalita at serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Salamat Donabel at magandang umaga naman kay Jonax Nagit dyan po sa Melbourne, Australia. How are you today? Sa ating pong mga kababayan dyan po sa Australia, banta ng dating Pangulong Digong kay Congresswoman Franz Castro dapat seryosohin dahil sa manoy madugong ligasan nito sa judicial killings. Detalye ng balita mula kay Manang Milky Rigunan, R.H. Manang Milky. Ang death threat at red tagging laban kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ay hindi dapat baliwalain dahil hindi ito may tuturing na batikos lang kundi panganib sa buhay. Ayon kay Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, suportado ng kanyang grupo si Castro sa kasong grave threat na isinampa laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinapaalalahanan ni Brosas si Congressman Paulo Duterte na dapat seryosohin ang banta ng kanyang ama dahil sa umunoy legacy nito ng extrajudicial killings at political persecution ng nagdaang administrasyon. Dagdag pa ni Brosas, tigilan na ang gaslighting at victim blaming. Ang dapat anya na maging malinis at harapin ang kanilang mga pagkakasala ay ang mga nagtatago sa kanilang confidential funds at tumatangging makwestiyon at maimbestigahan. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Rigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat Manang Milky. Sabi naman ni Congressman Pulong huwag kayong balat sibuyas. Ay ba? Napapansin. Reunion concert naman ni na Sharon Cuneta at Gabby Concepcion. Inaabangan na. Uy, sold out na daw ang ticket ba? Ilan kaya binili ni Casey? Pinakyaw. Alamin natin mula kay Morley Alinio. Morley, good morning. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Well, excited na ang mga fans ni Sharon Cuneta at Gabby Concepcion dahil ngayong araw na ito ang simula ng kanilang concert na Dear Heart. Well, gagawin ang kanilang concert sa MOA Arena
ngayong October 27. Tapos October 30 naman sa Okada, Manila, at sa November 17 ay sa Star Convention Center sa Cebu City. Well, Kuya Angel, sold out na lahat ang mga ticket ng Dear Heart ni Gabby Concepcion at Sharon Cuneta. Nang ibig sabihin ay marami pa rin silang mga fans. Kaabang-abang mamayang gabi kung ano ang magiging reaksyon nitong si Casey Concepcion sa kauna-unahang pagkakataon. After so many years, ngayon lang mabubuo ang pamilya ni Gabby, Sharon at nitong si Casey. Kaya naman, maraming mga fans ang nakaabang, nakatutok sa Dear Heart na concert ni Sharon Cuneta at Gabby Concepcion. Yan ang ating DZRH Showbiz Hottest News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley! Ayan, at doon ho sa mga manunood ng concert, siguraduhin ho ninyo na uminom muna ho kayo ng Ultabayo ha, para may dagdag na protection ho kayo laban ho sa mga karamdaman. Ano nga ba itong Ultabayo? Ang Ultabayo po actually, parang prebiotic yan, tsaka postbiotic. Ang probiotic at tsaka yung probiotic. Kaya lang yung prebiotic at tsaka yung probiotic na nakikilala natin. Yung mga live bacteria yan, kaya liquid form. Naka-refrigerate pa siya. Pag postbiotic naman, dahil dead bacteria siya, ayan, hindi mo na kinakailangan ng refrigeration. So, mas convenient. Ayun. Kaya para ho doon sa mga kagigising pa lang, pupungas-pungas parang sakit ng ulo. Gusto mo na kang matulog uli. Tapos haharap ka pa ng salamin para mag-ayos, mag-makeup. Kita mo sarili mo, naku, hagard na hagard. Daming tagyawat. Nakakawala ng glow. Abay dahil ho yan sa sleep deficiency, puyat at stress. At yan din po ang dahilan kung bakit may sakit sa puso, hypertension, diabetes ang isang tao, nakakaranas ng stroke, obesity, mahinang sexual performance at depression. Kaya ang sabi ho ng mga talabasa, kinakailangan magkaroon ka ng magandang tulog para magkaroon ng magandang gising. Yan po ninyo kinakailangan ng inyong bagong kaagapay ngayon, ang kauna-unahang postbiotic food supplement ng Pilipinas, ang Ultabayo. Tama po inyo narinig ha, postbiotic, yun nga po ay mga inaral at tinuklaso na madalubhasa dyan po sa Japan. At ang ginawa ho naman ng Theoxis Health Ventures ay inilagay po ito sa isang kapsula na ang tawag ay Ultabayo. Ayan, gawa po yan ng mga Pilipino at rehistrado sa Food and Drug Administration. Rekomendado po ito ng mga doktor. Tawag ho kayo sa 0917-110-6580. Text lang pala, text ha. Text lang daw kasi dumadagsa yung para masagot lahat ha. 0917-110-6580 para sa karagdagang impormasyon. Available din po ang Ultabayo sa Lazada, Shopee at TikTok. Siguraduhin lamang ho ninyo na yun po ay mula sa Theoxis Health Ventures. Sa panahon ng pagbabago ng panahon, stressful ang buhay, kinakailangan natin ang kagapay. Subukan ho ninyo ang Ultabayo. Available sa John's Pharmacy sa Zamboanga City at dyan po naman sa San Pedro, Laguna sa Pasmed Pharmacy. Doon sa mga nagtatanong kung kailan sa Metro Manila, malapit-lapit na. Ganda Umaga Pilipinas. Posibleng magkaroon ng paggalaw sa presyo ng bigas. Binigyan din ng presidente ng Philippine Chamber for Agriculture and Food na si Ginoong Danilo Fausto. Tumaas ang farm gate price ng palay na naging dahilan para maapektuhan ang presyuhan ng bigas. Paliwanag ni Fausto, hindi solusyon ang panibagong pagpapataw ng price ceiling sa bigas para mapigilan ang pagtaas nito. Ipinaig pa ni Fausto na posibleng pumalo ang presyo ng bigas ng 50 hanggang 55 pesos kada kilo na well-milled rice, habang 43 hanggang 45 pesos naman ang regular milled sa pagtatapos ng taon. Bili kasi ng NSA nasa 23. Dinagdagan na yan ng 3 piso ng LGU, so 26. Ang bili na tuyo. LGU? LGU, ano mili o mga trader? Nagdagdag sila ng 2 plus 1 o 3 piso. Ang dagdag nila, more or less, ang farm gate price naging 26, no? Maganda Umaga Pilipinas. Samantala, Malacanang ipinalilipat ang Development Academy of the Philippines sa ilalim ng NEDA. Detalye ng balita mula kay Let Narciso, RH14. Let, good morning. Iniutos ng Malacanang ang paglilipat sa Development Academy of the Philippines mula sa Office of the President tungo sa National Economic and Development Authority. Ang kautusan ay nakapaloob sa Executive Order No. 45
na pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Nakasaad sa EO na ang naturang hakbang ay bahagi ng right-sizing policy ng administrasyon. Kailangan umano ang malakas na ugnayan sa pagitan ng NEDA at DAP para mapaigting ang development at implementation ng Human Resource Development Programs, Research, Data Collection at Information Services ng DAP. Gayon din para matiyak ang tuloy-tuloy na research nito, pag-aaral at pagsasanay para sa socio-economic agenda. Itinatag ang DAP para isulong at suportahan ang pag-unlad ng bansa sa pamagitan ng human resource programs na nakadisenyo para hubugin ang development perspective at advanced management capability sa mahalagang sektor ng gobyerno at ng ekonomiya. Ang NEDA naman ang pangunahing ahensya na responsable sa pagbuo ng tuloy-tuloy, coordinated at fully integrated na mga polisiya, plano at programang panlipunan at pang-ekonomiya. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Let Narciso, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Let. Maganda umaga, Pilipinas! Uy, baka ho kayo nag-iisipan ng pangregalo sa Pasko. Ano ha, sa inyong mga mahal sa buhay, pwede din sa akin. Ayun. Simple lamang ho ang kaligayahan ho natin. Tangerine chocolate, happy na ho tayo ha. Doon sa mga bibili ho ng mga pangregalo, isipin ho natin ang magandang pangregalo na nakatulong pa ho kayo sa ating mga magsasaka. Lalong-lalo na sa mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Ang Tangerine chocolate ay available po sa 0915-095-5935 o dili kayo sa tangerinechocolate.ph. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, itong mga dating magniniyog, umaasa ho sa Kopra, ngayon ay nagsimula ng maging MSMEs at sila po ang nagbibenta at nagpuproduce nitong Tangerine Chocolate. Tangkilikin po ang gawang atin, suportahan po natin ang ating mga magsasaka dahil sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa mga Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin po natin ang kanilang mga produkto, partikular na ang Tangerine Chocolate na gawa po ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available sa 0919-095-5935 at ang good news, walang price increase. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:54, nananawagan naman si Senator Bongo sa Commission on Elections na pangalagaan ang integridad ng barangay at sangguniang kabataan elections sa October 30. Tinimog din ni Senator Goma Butante gamitin ang galang karapatang bumoto, maging matalino sa pagpili ng mga kandidato na sa tingin nila ay makapag-aambag sa pag-unlad ng kanilang komunidad. Iminungkahi din ni Senator Go ang isang set ng pamantayan para sa mga butante sa pagpili ng kandidato. Una sa lahat, dapat tapat. Dapat sila ho'y may kakayahan. Higit sa lahat, may pagmamahal at malasakit sa kapwa Pilipino. May payo din ang senador sa mga kandidato. Laging unahin ang kapakanan ng kanilang mga nasasakupan, isa puso ang esensya ng public service na kanilang inaasam. 55 makalipas ang alas 4, supply ng kuryente sa mga election hotspots dapat yakin ng Department of Energy. Detalye ng balita mula kay Raymond Dadpa sa RH28. Raymond, good morning. Malaking tulong para sa isang mapayapa at makatotohanang halalan kapag tuloy-tuloy ang supply ng kuryente. Ito ang paniniwala ni Senador Sherwin Gatchalian kasunod ng panawagan sa Department of Energy na tiyakin na may supply ng kuryente sa mga lugar na may tinuturing na hotspot sa nalalapit na barangay at SK election sa araw ng Lunes, October 30. Ayon kay Gatchalian, magdudulot ng kaguluhan at posibleng mauwi sa pandaraya kapag walang kuryente sa isang lugar. Kailangan tiyakin ng Department of Energy sa mga distribution utilities sa mga probinsya ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente. Sa ngayon, batay sa report ng Commission on Election ay meron ng 361 na mga lugar na itinuturing na nasa red category dahil sa mga insidente ng karahasan na may kaugnayan sa halalan. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Raymond Dadpaas, tuloy-tuloy sa pagbabalita at tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Oy, sa mga taga Quezon City, magandang umaga sa mga taga Quezon City. Huwag ho kayo nagpapaniwala dyan sa mga nag-iikot na mga kandidato, lalong-lalo na yung ilang mga barangay official dyan, na nagsasabing yun daw pong listahan ng mga AICS na kinuha ni Kap at saka nila kagawad, hawak na nila at kapag sila daw huwi natalo, hindi na maibibigay. Hindi ho nila pera yan, pera ho ng DSWD yan. Kaya wag ho kayo masyado nagpapaniwala. Lalo, kahit na ho doon sa mga dating mga barangay kapitan.
Ingat ho kayo. Dami hong mga manluloko. Ano, ayaw yun magpailad. Lalong-lalo na doon sa mga butante dyan sa Barangay Pansol, Quirino A, Quirino B, at Quirino C. Paniwala dyan sa mga barangay kapitan ho ng mga lugar, ng inyong mga lugar, tsaka sa mga barangay kagama. Bulero yan. Matapos man po ang eleksyon, pagkatapos ng eleksyon, itutuloy ho yung pamimigay na yan kahit na sila po ay matalo. Bakit ho? Yan ho ay pondo ho ng DSWD. Hindi po yan pera ni Kapitan. 2,000 po kasi, 2,000 din per recipient. Ang dapat mapakinabangan ito pong mga recipient ng AICS. Kasi sabi ho ni Secretary Ben Orabelos, i-monitor yung mga mahahabang pila dahil malamang dyan ho nagkakaroon ng bigayan. Uy, si Lobby po, ipinagmamalaki si Senator Grace Poe sa pamilya ng kanyang asawang si Monty Blancoe. Detalye ng balita mula kay Gorgie Rola. Gorgie. Sobrang ipinagmamalaki ni Lovie po ang kanyang ating si Senator Grace po nang dumalo ito sa kanyang kasal na ginanap sa London noong nakaraang August 26. Si Senator Grace po ang matron of honor ni Lovie at ang proud sister daw siya ng senador nang magbigay ito ng mensahe para sa kanya. Bumilib daw ang mga in-laws niya kay Senator Grace po dahil nagpakita raw ito ng katalinuhan at kung gaano ito karespetadong babae. Pakinggan natin ang kwento ni Lovie po. It was just such a magical moment and I was just so happy when she started speaking there. Talagang everyone from Monty's side, from his friends to his family, they were so amazed kay Ate Grace kasi nakita nila what type of person she is. Like, she's like this strong, intelligent woman na talagang when I was sitting there, that's my ate. So, yan ang kwento ni Lovie po. Sa ngayon ay long distance pa rin ang setup ng mag-asawang Lovie po at Monty Blanco dahil naintindihan naman daw nito ang kanyang career bilang aktres. Tuloy-tuloy pa muna ang career dito ni Lovie po at nasa Amerika naman ngayon ang kanyang asawang si Monty Blanco. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito po si Gorgie Rula, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Gorgie. Ay, mamaya nga pala, makakausap po natin si yung ating suking pharmacist. Papaliwanag niya sa atin ang impact ng stress, kung ba't natin dapat i-manage ang stress. Kuya Ran, tawag ka na, text ka na, para makapasok. Malu, abangan mo na. Sabi ni ng isang suki natin dyan po sa Australia, sa Canada. Ano ba to? California. Ang weather namin dito parang Baguio lang. Bako sarap. Ayos Hindi naman bumaba ang presyo ng bigas dito sa Cagayan de Oro. Kawawa talaga itong mga magsasaka natin. Nakikinabang ho mga trader. Pero kung kayo taga Central Luzon at kung hindi, taga Metro Manila, taga Luzon, at naghahanap po kayo ng bahay, ang hindi bumababa, ito pong presyo ng mga units ng ready for occupancy ng Westchester Realty. Yung mga proyekto nilang si Vera Mabalacan, si Vera Bacolod at Samira, 20,000 pesos pa rin ho ang all-in down payment. Lipat bahay kaagad after ng 7 days ng take-out ng housing loan mula po sa Pag-ibig dahil ready for occupancy na nga po ang mga natitira, ang mga nakatayong units. Ano pang iniintay ho ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. At kung ngayon ho kayo bibili, napakaswerte nyo pagka nadali ho ninyo bagong kotse. So brand nyo na ang inyong bahay, nanalo pa kayo sa raffle ng bagong kotse. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 at sa 0947-434-5555. Ang kagandahan nito, yung township po, meron na hong mga amenities. Nandun ho ang simbahan, ang eskwelahan, ang palengke, ang munisipyo. Naku, kulang na lang nga daw po, simbahan, may simbahan. Ang kulang na lang daw po ay, ano tawag dito, ospital. Ayan, Anyway, para ho sa ating mga suki, standby ho kayo para mabigyan ho namin kayo ng dagdag na impormasyon tungkol po naman sa stress at kung paano ito lalabanan. Maganda umaga, Pilipinas! Pero mukhang mas stressful ang buhay nitong si
Police Captain Michelle Sabino. Abay man takin ho ninyo, wala namang kasalanan ho yung tao na simak sa pwesto bilang spokesperson ng PNP Anti-Cybercrime Group, si Police Captain Michelle Sabino. Kasunod ito ng kontrobersyal na pagsamang sa operasyon ng vlogger na si Rendon Labador sa operasyon ng Anti-Crime Group o Anti-Cybercrime Group na isinagawang raid sa isang online lending company sa Makati. Unang uminit ang usapin ng collaboration ng mag-live stream itong si Labador sa kasagsagan ng operasyon. Ikinagalit ng pamilya ng mga empleyado ng lending company matapos makita ang pagbumuka ng kanilang mga kaanak. Ayon naman sa PNP ACG Director na si Brigadier General Signe Ernia, inilipat na sa ibang pwesto si Sabino habang naghahanap pa sila ng bagong tagapagsalita. Samantalang ito po namang si Labador nahaharap din po sa mga investigasyon. Alamin muna natin kung magiging okay naman ang panahon sa ating pagtungo sa mga simenteryo at syempre sa ating pag-uwi sa mga probinsya para sa BSK election at pagpunta ho sa ating mga yumaong mahal sa buhay. Alamin natin mula sa Pag-asa, kasama na natin si Dan Villamil. Dan, kumusta na tayo? Magandang umaga po Sir Angel at sa ating mga tagapakinig dito sa DZRH. Patuloy ang pag-iral o epekto ng hanging amihan o northeast monsoon sa malaking bahagi ng Hilaga at gitnang Luzon, kaya for the next 24 hours, buong araw makaranas pa rin tayo ng pangkalahatang maaliwalas na panahon sa buong bansa, kasama na dyan ang Metro Manila. May tsansa pa rin tayo ng mga pulupulong mahinang pag-ulan na dala ng amihan sa Northern at Central Luzon, samantalang tsansa naman ng localized thunderstorms o yung mga biglaan at panandaliang buhos ng ulan ang ating mararanasan sa Metro Manila and the rest of the country. Temperature forecast para sa Metro Manila ngayong araw ay posibleng maglaro mula 24 to 31 degrees Celsius. 17 to 24 degrees naman dito sa Baguio City at 25 to 33 degrees Celsius sa Legazpi City. Sa kalagay naman ng ating karagatan, banayad hanggang sa katamtamang pag-alon na ating inaasahan. Wala pa rin nakataas na gale warning sa anumang baybay na ating kapuluan. Malayang makapalaot ang ating mga kababayang mga isda at may mga maliliit na sasakyang pandagat. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Dan Villamil nagulat. Maraming salamat si Dan Villamil mula sa Pag-asa. Ayan, ay magandang umaga ho sa mga suki natin dyan sa California. Sabi niya, sabi ni Leo, di hamak na mas maganda ang weather namin kaysa sa Canada. Nang-inggit pa. Sabi niya, sa umaga maganda yung weather, kailangan mo ng sweater. Pero pagkahapon na, two-piece bikini na. Ganon! Daming mag-weekend basta sa lahat ng mga may lakad, huwag niyong kalimutan magpaunho ng family alcohol, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Dalawa po ang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories. Pero okay na okay din po sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% ay isopropyl alcohol. Magampon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Yan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para ang DZRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa mga butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan sa Hong Kong. Kumusta na ho kayo Ingat-ingat ho kayo. At doon ho sa mga mag-iikot na magtutungo sa Theater Garden na mga Pilipino sa weekend, siguraduhin ho ninyo observe proper distancing. Yan Kumusta na ho yung mga Pilipino dyan pagka weekend kasi nagkikita-kita sila dyan Dapat ho siguro nag-uultabayo kayo para maproteksyonan nyo ang sarili ho ninyo sa paghina ng resistensya. At the same time, magandang gising nyo. Ayan. Pero hindi ho yan ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan ho natin ay may kinalaman sa stress. Isa ho sa pinamagaling na pharmacist ng Pilipinas, si Raniel Mendoza. Ayan ayan. Kita ho naman nyo si Raniel. Soon to be attorney at law. Sir Ran, magandang umaga ho sa inyo. Kumusta na kayo?
Magandang umaga ko at sa lahat po ng tagapakinig ng DZRH. Okay naman ako, Kong. Kayo, kumusta kayo, Kong? Para ka rin, para kang hindi natulog, gising na gising. Ang sigla ng diwa. Teka muna, si Seran ay din po, sabi ko nga, napakagaling na, ang tawag dito, pharmacist, gaano katagal ang pharmacy? Pagka nag-aaral ka? Ngayon po, 5 years na po ang pharmacy as a course. As a course po ba? 5 years? 5 years na. Nung panahon ko may 4 years, may 5 years. Ako po kasi, nung kumuha ko ng pharmacy, ang kinuha ko, industrial pharmacy sa UP Manila. At that time, 5 years yon. Pero ngayon, ang mga course ng pharmacy ay 5 years na. At tinatawag niya atang PharmD, if I'm not mistaken. Doctor of Pharmacy. Bakit 5 years? Ba't ang haba? Nakita nila yung importansya ng pagkakaroon ng expertise kung paano mag-handle ng gamot, mag-manufacture, at sa karamihan sa ibang bansa sa buong mundo, 5 years ang pharmacy. So, in-elevate natin yung standard ng Philippine pharmacy practice para maging equal sa practice ng ibang bansa. Kaya pala yung mga pharmacists natin, nauubos na rin, pinapahirate na rin sa ibang bansa. Medyo magaling kasi ang pharmacist ng Pilipinas, so kaya gusto ng ibang bansa din. Pag sinabi mong industrial pharmacist, anong ginagawa nun? Sila yung nasa manufacturing? Oo, yung additional year po namin focused on manufacturing. So kaya po nung pag-graduate ko, ang una kong trabaho talaga is formulation ng mga cosmetics, sabon, deodorants, toothpaste, mga ganyan. So focus po is on industrial manufacturing of pharmaceutical or cosmetics. So kaya tukoy na tukoy ninyo ano yung mga dapat na mga formulation to address stresses. Unang-una, bakit ba kinakailangan nating intindihin ang stress? Ikaw, kagagaling mo lang sa stressful experience ng bar exam. So, bakit natin kailangan intindihin ang stress, Seran? Kasi ang stress, normal naman kasi talaga ang stress, di ba? Ang katawan natin, may normal mechanism yan to deal with stress. And stress are changes that we experience sa buhay natin. Kaya lang kung pag may pangmatagalan na yung na-experience nating stress, yung katawan natin, ang nire-release niyang matagal na hormone is what we call cortisol. Yung cortisol, medyo komplikado yan kung matagal nang nagkakaroon sa katawan kasi pwedeng mag-cause yan ng weakened immune system, heart disease, anxiety and depression, high blood sugar. Pwede rin masira yung mga nerve natin, yung mga magkakaroon ka ng mga yung wala ka nang nararamdaman sa nerves mo. Pwede ka rin magkaroon ng digestive issues, mga hyperacidity. Tapos, ito yung nagkakaroon ka pa ng deposit ng taba sa tiyan. Kaya mahirap matanggal yung taba sa tiyan, yung tinatawag na love handles. Kasi yung cortisol, yun yung isa sa epekto niya. Nagde-deposit siya ng fat sa gitna ng katawan natin. Kaya kailangan nating malaman how to deal with stress kasi ang laki ng impact ng stress sa overall health natin. It can affect the quality of our life. Kaya pala as we grow older, tapos mas marami tayong stresses, mas malaki yung ating belt bag. Yan. Correct. Ang tawag. Ang ating love handles, ganyan. Ano tawag mo doon? Ano tawag doon? Anong technique? Love handle. Love handle. Bakit love handle? Hindi iniyayakap. Hindi iniyayakap. Kaya love handle ang tawag. Sinusubukan ko ngayon love handle ko, hindi ko na mag-grip sa laki. Okay, so paano makakatulong sa pagbabawas ng love handle ng Ultamayo, Seran? Mas kabisado nyo ito dahil kayo yung pharmacologist Oo nga kasi ang Ultamayo, it's a discovery from Japan ng isang special na bacteria called Lactococcus lactis. Ang ginagawa kasi niya, hindi katulad ng ibang preparation, kami po yung unang postbiotic sa Philippines. At ito may 15 clinical studies based on human use, Ang ginagawa niya, marami siyang epekto sa katawan. Number 1, it prevents diseases. It helps fight diseases kasi ina-activate niya ang 4 na
kinds ng immune cells. Yung iba po nating immune supplements, maganda naman sila, pero ang inactivate nila isang type lang ng immunity cells, no, yung mga natural killer cells. Si Ultabio po, ang inactivate niya 4. Ang ibig sabihin nun, no, yung mga immediate na infection natin, ginalabanan niya agad yun, no, inactivate niya yung 4 na kinds ng immune system cells. Pangalawa, tinatandaan niya pa yung mga infection na pumasok sa katawan natin, tapos nagre-release siya ng antibodies para next time na may pumasok na similar infection, madali niya na itong kalabanin, no? Kaya number 1, hindi na tayo nasi-stress dahil may sakit tayo kasi protected tayo ng Ultabio. Pangalawa, si Ultabio has anti-inflammatory properties. Tapos ang effect niya, pag natutulog tayo, mas relaxed yung katawan natin, kaya yung mga taong umiinom ng Ultabio, they will feel yung mas malalim yung tulog nila, yung iba nananaginip pa, yung iba mas matagal. Mga kaibigan ko, ako rin, Kong, no, dati pag nagigising ako sa madaling araw, kunyari magbabanyo, mahirap akong bumalik sa pagtulog, pero pag nag-Ultabio ako, tuloy-tuloy, kahit na nagbanyo ako, pagbalik ko sa higaan, madali ako makatulog, and sleep is very important in stress management kasi during sleep, diyan nagre-repair yung mga sirang parte ng katawan natin. Diyan nagko-correct ng mga nasirang cells dahil sa toxins, dahil sa free radicals, dahil sa iba't ibang stress na naranasan natin like pollution, environment, whatnot. Kaya sleep is very important. Hindi alam ng ibang tao na even for weight loss, ang sinasabi ng mga doktor, first is diet, next is sleep. Hindi man lang exercise eh. After diet, it's sleep because it's very hard to lose weight without you properly, no, nagre-relax ka at nire-repair ng katawan mo yung mga sirang cells ng iyong katawan. Kaya Ultabio is good for stress kasi it helps fight infections with 4 immunity cells and it helps promote sleep for you to repair your body. Alam mo, kaya na isa rin yan sa mga napansin. Ngayon ko lang naintindihan. Sabi mo, meron siyang anti-inflammatory properties, ano ha? Dati kasi aminin ko na meron akong problema sa gout, ano ha? Kaya nga madalas pag papasok ko dito, pipilay-pilay, sabi nila, pilay ka na naman. Sabi ko, hindi pantay na naman ang daan. May problema kayo, ano ha? Hindi nyo inaayos, hindi pantay yung So, ganun. Ngayon, hindi na ako masyado, di ba? Yung pala yun because of the anti-inflammatory property. Yes. Okay. Inflammatory property po ang Ultabio. Ngayon ko naintindihan. Pero hindi katwiran yan para tumira kayo ng bawal sa sa may gout ha. Baka mamaya kumain kayo ng karne, patay kayo, di ba? Sasakit na naman yung paa nyo, lalong-lalo doon sa mga magbabakasyon, ano ha. Teka muna. Regardless of age, pero ito pang ano lang, di ba? Pang adult lang. Hindi pa po pwede sa mga bata. Sa ngayon po, Kong, ang in-apply po muna namin sa FDA is pang-adult, no? From 18 and above. So mayroon na po tayong certificate of product registration for that. Pero sa katunayan, Kong, sa Japan, kung saan ito nanggaling, ginagamit ito sa mga bata. As a matter of fact, meron tayong clinical study involving children, school children, no, sa Japan, at napatunayan ng epekto naman ito sa bata. No, hindi sila uma-absent sa school. Kumpara dun sa mga batang hindi umiinom ng Ultabio na during flu season, for example, ang daming absences ng mga batang hindi nag-Ultabio, pero yung mga batang umiinom ng Ultabio, ang taas ng resistensya nila from infection. Magandang balita yun dahil lalo na mga classmates mo, may mga flu, ikaw protected ka, no, as a child. Pero future plans po namin yan, Kong, na i-expand ang application ng Ultabio sa mga bata. Teka muna, sabihin nila, Sir Han, bibiyahe ako na mahaba. Ngayon mo sasabihin sa akin mag-Ultabio. Dapat bago kayo bumiyahe, the night before kayo nag-travel ng mahaba, doon kayo mag-Ultabio para magandang gising nyo. Di ba? Wag naman kung kailan kayo bibiyahe sa kanyo iinumin, dapat parang pag-check din natin sa sasakyan, i-check natin ating sarili prior to travel. Ayan. Ang isa pang tanong nila, kailan daw ba ito magiging available sa mga butikan dito sa Metro Manila, Sir Ran?
Ngayon po, ini-estimate namin in the next 2 to 3 months, available na siya sa isang leading drugstore natin. Available na po siya sa Joanne's Pharmacy sa Zamboanga. Ngayon po, online, they can order. So we are doing everything that we can para available siya sa ating mga kaibigan at kapamilya, no? Para mas protektado tayo sa immunity natin. Kasi 'di ba, yung prebiotic at saka yung probiotic available, ano? Pero yun ho kasi liquid form. So alam ka naman bibiyahe ka, may bitbit kang refrigerator, hindi naman po pwede yun, di ba? O hindi, may maglandala pa kayo ng mga yelo-yelo. So, mas effective ho yung postbiotic kasi anytime, anywhere, pwede mo siyang bitbitin. Kaya lang ang tanong nila, kailan ba yan magiging available sa mga pangunahing botika dito sa Metro Manila? Diyan po sa San Pedro Laguna, nasa Pasmed Pharmacy ho siya, pero ang pangako ho sa atin ni Saran, in 2 to 3 months, ayan, available na ho sa mga pangunahing botika. In the meantime, magtiyaga kayo sa Lazada at saka sa magtiyaga muna kayo sa tawag dito sa Shopee at saka sa Lazada. Anyway, para ho sa inyo pong mga concerns pa, may mga katanungan pa ho kayo kay Sir Ran, i-text nyo na lamang sa 0917-110-6580. Ulitin natin, 0917-110-6580. Ayan, nakita nyo naman si Sir Ran, kagigising ho niya, pero pagharap po sa atin sa camera, ang sigla-sigla. Iba ang glow, Idol kita kong so dapat laban tayo kahit aga, di ba? Kahit maagang Sige. Anyway, at least hindi na alas 4, alas 5 na ngayon. Ran, maraming salamat. Magandang umaga sa inyo. Thank you. Thank you, Kong. Ingat. Ulitin mo natin, doon sa mga may mga tanong pa, may mga concerns, mag-text na lamang kayo sa 0917-110-6580. Lalong-lalo na yung mga lumulupaypay na ang mga hinaharap. Ayan, magtanong ko kayo. Kasi di ba isa sa mga naapekto ng stress si Kuya, si JR. Lalong-lalo na sa mga nagkakaedad na, sa mga senior citizen. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, Pastor Frederick Umania, magandang umaga, ha? Alam mo ninyo, ito ang gandang kwento nito. Padala ho sa atin ang ating isang mapagkakatiwalaang kaibigan. Nag-birthday daw po ang isang senior officer ng Philippine Red Cross. Alam ba ninyo, 3 days ang handaan. 3 days ang handaan. Tapos parang alang debutant, ang damit. Ba? May mga pag-gown-gown pa. May mga alalay at may mga trailings ng gown. Ba? Big time din daw po ang caterer. Ang tanong, pondo ba ng Red Cross ang ginamit? Bossing ho kasi ito ng bossing ho ito ng Red Cross, Diba yo? Alam mo ba ninyo itong bossing na ito? 3 service vehicle po ng Red Cross ang ginagamit, pero ayaw niyang palagyan ng tatak ng Red Cross. Bati ba yun, Kapal na mukha, Kilala ho siya sa Red Cross, kaya tanungin ho ninyo yung mga taga Red Cross, 25 taong makukulong ang isang dating clerk ng DPWH down sa Manoy Ghost Repairs sa mga service vehicle ng ahensya mula 1999 hanggang 2001. Pinatulang guilty ng 7th Division ng Sandigan Bayan si nating DPWH Clerk 3 Edgar Agbunag sa tig 20 stapa at paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Pinagbabayad din si Agbunag sa DPWH ng 495,000 pesos para sa civil damages. Kabilang si Agbunag sa mga dating opisyal ng DPWH na kinasuhan ng Ombudsman noong 2013 dahil sa higit na 82 million peso ghost repair ng mga sasakyan ng ahensya at pagbili ng mga spare parts ng sasakyan. Ayan, buti pa yung ordinaryong clerk napaparusahan. Pero yung mga gumagawa ho ng mga dispalinghadong daan, kita ho ninyo yung daan dyan sa yung Zamboanga City Diversion Road. Di ba, nakita ho ninyo kung paano ho nabalahura, na abuso, di ba? Akala ho ninyo ampaw di ba? Ang HTV, pakita nga natin ulit yan, matakin ho ninyo, dinaanan lang yata ng 3 bike at saka ng 3 kariton ho ng kabayo, nagkawindong, walang bagyo, nadali ho ito ng intensity 35%.
at saka ng Bagyong Kikil. Zamboanga City Diversion Road. Hindi ho ito hindi nadaanan ng bagyo. Hindi ho nadaanan, nasira ng ano. Yan kita ho ninyo, parang ampaw. Hoy, sus, may Ginoo. Ombudsman Sam Martires, baka naman gusto ninyo imbestigahan na lamang ho ninyo ito ng wala hong ano. Ayan, tingnan na lamang ho ninyo yung picture. Paano ho nagkaganyan yan? Oo, kasi yung mayor at saka yung congressman dun mukhang tatahit-tahimik ka. Hindi pinapansin itong palpak na mga ganitong mga proyekto. Ano, ha? Nakakahiya. Pero ito ho ay sinimulang gawin noong pang 2017. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga kay Yusek Butch Pipo. Yusek Butch Pipo. Mukhang ito daw po in-implement nung panahon ho ninyo. Pakicheck lang ho dahil nakakahiya ho sa taong bayan. Nagbabayad ng taxi. Pagkatapos ganyan ho yung nakikita nilang mga proyekto. Ay, teka muna. Ito na ho yung isang masipag pong Undersecretary ng Department of Transportation, si Yusek Cesar Chavez. Marami ho kasing nagtatanong, Yusek. Tapos humapabalita kahapon na medyo mababalam na naman ho yung implementasyon ho ng Mindanao Rail. Yusek, magandang umaga po sa inyo. Kong, magandang umaga sa mga nanonood. Alam ko naman maaga kayong magja-jogging kaya medyo dinistorbo muna yon namin yung pagja-jogging nyo. May pag-asa pa ba yung Mindanao Rail namin? May pag-asa yan sapagkat hindi nagbabago ang intensyon, ang plano ng Department of Transportation at ng pamahalaan. When I say pamahalaan, national government, na ituloy ang Mindanao Railway Project. Ang tinutukoy natin Mindanao Railway Project Segment 1 o kuminsan tinatawag na Phase 1 ay yung 103 kilometers na Tagum, Davao, Digos na may 8 istasyon. Bagamat may problema tayo sa funding, ang intensyon at ang plano ng gobyerno ay pagpatuloy. Oo. Pero teka muna, ano nangyari? Bakit biglang umayaw ang gobyerno doon sa commitment ng China? Wala naman siguro ito problema. Wala nang kinalaman to sa West Philippine Sea, no? Liwanagin natin na ang pag-aayaw ay mula sa China. Ganito kasi ang proseso sa mga nakikinig at nanonood sa atin. Ang proseso ho ng China loan para sa rail project ay ganito. Number 1, step 1, ang pagka na-approve na yan ng NEDA at nag-usap na ang national government natin at ang Beijing, nag-usap na sige, papopondohan namin, i-request namin ang funding sa inyo and therefore, kayo ang magiging partner namin. So, ang step 1 dyan, kapag ka nagkaroon na in principle ng kasunduan na ang partner natin ay China, step 1, ang Beijing ay dapat magpadala ng shortlist ng mga contractors ng Chinese. Okay. Ang step 2, ang Philippine government ay ibibiding mula doon sa listahan ng mga Chinese contractors na pinadala ng Beijing. Step 3, pagkatapos ng bidding, ang Department of Transportation ay mag-a-award kung sino man ang nanalo sa bidding. At ang step 4, last step, ang Pilipinas ay mag-a-apply ng loan sa China Exim Bank. Yun po ang 4 na step na nangyari sa sa Philippine National Railway South Long Haul, Calamba to Bicol. Kaya nga ho sa Calamba to Bicol or PNR South Long Haul, nagkaroon ng pirmahan si Secretary Tugade ng DOTR noong February 2022 at ang China government. Alright. Yan ay hindi nangyari sa Mindanao Railway. Hinihingaan ng Department of Transportation ng makailang ulit noong 2021, noong 2022 ang Chinese government na magpadala na kayo ng shortlist para masimulan. So mula noon ho hanggang ngayon ay walang pinadadala ng shortlist. Ibig sabihin ay wala talagang intensyon ang China na bigyan ng pondo, kung kaya hindi nakapagtataka kung ang ating pamahalaan ay nagsabi ng hindi na kami dyan interested sa una nating usapan. Yan ang background yan. Okay. Yan ang background, Kong Angel. So, Yusek, saan tayo ngayon kukuha ng ng pampondo dito sa Mindanao Rail?
Pwede rin itong pwede itong build, operate, and transfer? Alright. Meron tayong 4 na modelo na pwedeng paggamitan yan. Meron tayong 4 na modelo na pwedeng kung paano pupunduhan yan. Number 1, ang pwede nating business model ay kung ano ang business model ng Manila to Calamba. Okay. Ang Manila to Calamba ngayon, project, ang civil works, yung gagawa ng mga istasyon, viaduct, ay ang Asian Development Bank. Sila nagpondo. Okay. Pero yung mga bagon at mga relays, signaling, power, telecommunications, automatic fare collection system, kung tinatawag na train system, ay JICA. At ang gobyerno, ang role ng gobyerno ay bumili ng lupa. Yan ang isang pwede natin gawin. Okay. Ang pangalawang pwede natin gawin ay kung ano ang business model ng Manila to Malolos South Rail Commuter System. Ano ang Manila to Malolos business model? Ang JICA or Japan, siya ang nagpopondo ng civil works, pati na yung train system, bagon, relays, signaling system at baba. In other words, dalawa lang ang funder, ang JICA at ang Pilipinas. Ang Pilipinas dito sa Manila to Malolos ay right of way. Ang pangatlong business model na pwedeng pagkunan ng source ng Mindanao Railway Project ay kung ano ang nangyayari ngayon sa Baclaran to Cavite. May ongoing construction tayo dyan, naiiba naman ang business model dyan. Ang right of way mula Baclaran hanggang Niog ay gobyerno, DOTR, LRTA ang bumibili niyan at nag-aayos. Ang civil works, private. LRMC, yung consortium ng Ayala at Imani Pangilinan. Sila ang nag-construct ng mga istasyon at mga viaduct. Pero, yung bagon na tatakbo dyan ay JICA. So, nakita mo hybrid na BOT or PPP. Yes. May private sector participation pero may UDA, nandoon pa rin ang national government. Pwedeng ganyan ang magiging sistema natin. Isa sa mga yan ang magiging sistema natin para sa Mindanao Railway Project. So, may timetable na yung kayo nakikita? Kung kailan ito? Kaya nga ang ginagawa ng ang timetable nito pa Mindanao Railway Project, pati na South Luzon, Southern PNR South Long Haul Project. Ang timetable dyan ay ngayong taon na makapag-desisyon ng national government. Ang isang paraan, pag-desisyon, ang step 1 ng pag-desisyon ng national government ay sabihin sa Chinese government na tama na at maghahanap na kami sa iba. Parang gano'n. Okay. At least with your assurance, Yusek, medyo makakampante yung ating mga kababayan dahil naghahanap ako isasagot, uuwi ako ng Mindanao malamang matanong ako na gusto nito. Pero ayun, with your assurance, maraming salamat po. Sino man ang Transportation Secretary, sino man ang Pangulo, sino man ang Finance Secretary, NED, Director General, sino man yung mga tauhan ng DOTR at pati na sa mga leader ng Mindanao, palagay ko united ang paniniwala na dapat ituloy, hanapan ng bagong pondo ang Mindanao Railway Project. Yusek, thank you for joining us. Maraming salamat po. And thank you for that assurance. Magandang umaga po. Salamat. Magandang umaga. Si Undersecretary for Rails ng DOTR, si Dr. Cesar Chavez. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga kay Ambassador Harry Angping, Justice Max De Leon, kumusta na ho kayo? Tsaka kay Justice Raul Villanueva, ang ating pong court administrator. Sa mga taga-Taipei, Taiwan, magandang umaga. Dito ho kayo order ng Tangerine Chocolate. Saan daw po sila po pwedeng umorder? 0919-095-5935. O dili kaya sa tangerinechocolate.ph. Yan ho ninyo i-place yung order kung kayo po yung nasa abroad. Agahan daw po ninyo dahil sabi ho ni Dr. Helen Tan para may window ho sila para sa production. Ang Tangerine Chocolate ay produkto ho ng mga magdiniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon sa tulong po ni Dr. Helen Tan. Yung pong mga planting material ng kakao galing Davao dinala po sa lalawigan ng Quezon at yun po itinanim sa ilalim ng mga nyugan para makapag-produce sila ng dekalidad na cacao beans.
Kaya ngayon meron ho silang Tangerine Chocolate. Available sa 0919-095-5935 o dili sa tangerinechocolate.ph. Doon ho ninyo i-check yung mga available na mga variants. Ano ha? Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa ating mga kababayan kundi ating kapwa Pilipino? Sino ho bang tatangkilik sa ating mga produktong Pinoy kundi ang ating mga kapwa Pilipino kahit na ho kayo ay nasa abroad. Tangerine Chocolate, tangkilikin ang gawang atin. Mahigit sa 700,000 benepisyaryo ng 4Ps ibinalik ng DSWD sa programa. Detalye mula kay Bal Gonzales sa Rich May Bal. Kuya Angel, ipinag-utos na ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang pagbabalik ng cash grant sa 761,140 families na tinanggal sa listahan ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ito ang kinumpirma ni DSWD 4Ps National Program Manager and Director Gemma Gabuya matapos ang ginawang reassessment sa 1.1 milyong household na una nang natukoy na non-poor at naalis sa programa. Sa pamamagitan aniya ng Social Welfare and Development Indicator o SWDI na pinagbatayan sa reassessment na ginawa mula noong Hulyo hanggang nitong buwan ng Setyembre, natukoy na malaking porsyento pa rin ng nabanggit na pamilya ang nangangailangan ng tulong ng gobyerno. Sabi ni Rabuya, malaki ang naging epekto ng naranasang pandemya na dinagdagan pa ng ibang economic factors gaya ng inflation kaya't nagsirap ang mga ito. Dahil dito sa ating na Disyembre hanggang sa Enero ng susunod na taon ay maring masimulang muli ang tanggap ng mga ito ng benepisyo mula sa gobyerno. Samantala sa record ng DSWD, mayroon namang mahigit 339,000 na pamilya ang natukoy na nakamit na ang self-sufficiency o antas kung saan hindi na sila may tuturing na mga mahirap. Sa ngayon ay aabot na sa mahigit 4 na milyon ang kasalukuyang benepisyaryo ng 4Ps sa buong bansa. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val. At muli, paalala ho natin sa mga buboto sa Lunes, para sa barangay at SK election, wag ho kayong magpapabola doon ho sa mga barangay kapitan na nagsasabi sa inyo na yung listing ho ng AICS, yung AICS, nahawak ko ngayon ni Cap, hindi na may pamimigay kapag sila ho'y natalo. Hindi ho nila pera yan. Ina-assure ho sa atin ng DSWD, yan po ay tuloy sa pamimigay. Huwag ho kayong magpapabola, lalong-lalo na mga butante dyan po sa Pansol, sa Quirino A, Quirino B at Quirino C. Huwag ho kayong magpapabola. At yun ho, sa mga dating mga barangay official naman, huwag nyo namang pinag-uuto yung ating mga butante. Hindi naman sa inyo yung 2,000 na dapat ho matanggap nito pong mga benepisyaryo ng AICS. Doon ho sa mga nangangako ng kung ano-ano at nang bobola ho sa inyo dyan sa Pansol, sa Quirino A, Quirino B, Quirino C. Huwag ho kayong magpapauto. Tuloy ang pamimigay niyan. Matalo man sila sa darating na eleksyon. At sana nga matalo na. Takinunin ninyo, tinatakot ninyo yung mga butante. Kaya vote buying pa rin. Ang tingin natin yan Bubuhayin at palalakasin naman ng Pangulong Bongbong Marcos ang sektor ng pangingisda na niya'y ilang dekada na rin napabayaan ng pamahalaan. Sa kanyang mensahe sa Federation of Free Farmers o FFF, iginiit ang Pangulo na bubuhayin niya uli ang reforma ng kanyang ang programa ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Yung pong mga programang sinimulan nito sa agri-fishery sector. Ayon sa Pangulong Bongbong, sa ang kasalukuyang tumatayong Sekretary ng Department of Agriculture, dekada na pong napag-iwanan ng sektor ng pangingisda. Kaya't kailangan ito'y sumailalim sa agarang modernisasyon at mekanisasyon. Sinabi pa ng Pangulo, sinisiyasat na ng Department of Agriculture ang mga pangangailangan ng mga Pilipinong magsasakat mangingisda para mapalakas ang kanilang ani at produksyon. Kaakibat nito ang pagpapaangat ng antas ng pamumuhay ng bawat Pilipino sa naturang sektor. Sa panukalan ng Administrasyong Marcos, balak nito na maglaan ng 92.4 billion pesos na pondo sa 2024 para sa modernization ng agri-fisheries sector. Sitwasyon muna sa mga terminal. Nasa may EDSA tramo ngayon si Edniel Parosa, RH52. Edniel, kumusta dyan? Morning, Kuyang Angel. Pabugso-bugso pa lamang yung dating ng mga pasahero dito sa malaking bus terminal ito sa Pasay City. Ayon kay Dispatcher in Charge, Alexis Salazar, mamaya hapon pa Kuyang Angel, inaasahang dagsa ng mga mananakay dito sa 5 Star sa may EDSA tramo.
May pasasyang karamihan sa mga taga Metro Manila ay nasahan pa uwi sa norte ngayong darating na long weekend. Bumiyahe itong 5-star, itong mga bus dito sa Pagkabanatuan, Agupan, San Carlos sa Pangasinan, Bolinao, Manawag, Pabianan at Tao sa Tarlac. Sabi ni Sir Alexis, halos pantay lang kayang Angel, yung dami ng mga pasahero sa bawat ruta o destinasyon. Maliban na lamang dun sa Kapanatuan na sila lang mayroon daw ruta dito sa bahagi ng EDSA, Pasay. Bago yan ang barangay at sangguniang kabataan elections. Pero ang good news doon sa ating mga mananatay, lalo na ng 5-star Panorte, ay marami pang mga bus. At mamaya pa inaasahan dagsa ng mga tao. Kaya kung may free time na kayo, at punta na kayo dito sa may 5-star sa bahagi ng EDSA Tramo. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Tigel. Magandang umaga sa mga taga-Aritao, Nueva Vizcaya. Magandang umaga, Pilipinas! Oy, 58 days na lamang, Pasko na ha. Alam ba ninyo sa Japan, yung palang mga puntod nila doon, may mga tawag naman dito. Ang tawag dyan, QR code siya. Doon sa mismong lapida, may QR code. Para daw ma-scan ninyo yung code at mapanood ninyo yung sa video yung buhay ng tao. Dito sa atin activated na. hindi yung listahan ng patay na boboto. Activated na yung listahan ng mga botante para sa darating na eleksyon. Ibang code yun. Ay, namaga ang budget deficit ng Administrasyong Marcos nitong Setyembre. Ayon sa Bureau of Treasury, lumabos sa 250.9 billion pesos ang budget deficit ng pamahalaan o 39.60% na mataas ang pagtaas. Ibig sabihin daw po, lagpas sa revenue, kita ng pamahalaan ang paggastos nito at kailangan pang mangutang para matugunan ang budget cap. Sumirit ang budget deficit matapos bumagsak ng 12.36% ang koleksyon ng BIR na pinanggagalingan ng 80% ng ating mga state revenue. Ayan Nako, tapos tataas na naman ang inflation. Paano ba namang makakakuha naman kasi itong BIR? Sa kabila ho ng mga pagsisikap dito pong si Commissioner Romy Lumagi na makaipon po ng pondo, yung mga bataan naman niya, ang sisipag din. Ang sisipag mag-travel abroad. Ang sisipag mag-travel abroad. Ay, Ombudsman Sam, dahil sabi ho ninyo, wala kayong intelligence fund. Tingnan lamang ho ninyo yung record ho ng Bureau of Immigration. Sino yung mga madalas na bumiyahe? Ayan, kasama pang pamilya. Lalong-lalo na yung mga National Investigation Division na yung dalawa doon na na-exempt hindi nasama doon sa 29 na iniimbestigahan na. Ayan, kadalas daw pong bumiyahe abroad. Kasama pang pamilya. Punta Amerika 4 times. Dami pera. Akala ko tuloy ang BIR nalipat na, naalis na ho sa DOF. Akala ko tuloy napunta sa DOST. Ang DOST daw po yung Department of Speeches and Travels. Ayan, kasi walang ginawa yung mga official dyan, kundi mag-travel, mag-speech. Sige nga, anong programa ho ng DOST para sa sektor ng research and development sa Pilipinas? Sige, tanongin nyo sarili nyo. Ayan. Ang DOF naman pala, Dominguez Original Friends. Kayo talaga kung ano mga binibigyan nyo mga input sa atin. Anyway, ang sabi po ni Kay, Commissioner, ang sabi po ni Kay, yung 4 na poste daw ng bagong mansyon ni Raul at saka ni Eugenio galing sa tara niya. Sobra naman itong si Kay. Hindi porket may mga padulas ka sa mga pogo hindi porket sinasabi mo meron kang 50 manok, Mr. Kay, buwan-buwan, aangkinin mo yung poste ng bagong bahay ng 2 bugoy na yan. Baka magalit sa inyo si Commissioner Pogi. Mahirap na. Dapat ang pogi ko ay pogi. Dapat ang pogo kay pogi. Ano ba? Ano dapat ang pogi ko ay pogi? Dapat ang kang pogi kay pogi lang. Ayan. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, sus ko, ginoong mga pogi. Alam mo rin niyo yung grupong pogi? Yung pambansang organisasyon ng mga gwapong inaapi. Yan. Ang chairman po niyan ay si Mayor Teo Macalma. Ang founding, ang vice chair, si Jerry Baha. Pero wag yung kalimutan may 20 units pa pong natitira dito po sa GE Tower 2.
50,000 pesos all-in down payment lamang po ngayong pong December dahil para magkaroon ho kayo ng chance na magkaroon ng bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Pero pinakamaganda, puntahan ho ninyo ng personal, makita ho ninyo, labi palang panalo na para kayong bumili ng unit sa isang 5-star hotel. Ang sabi nga po ni Ginoong Nico Valencia, stop renting, start owning. O paano po? Di paalam na muna tayo. Pagtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan, ang ating quote of the day na iiwanan sa inyo ngayong Biyernes ay hango po sa kay Steve Jobs. Ang sabi ho ni Steve Jobs, in weak companies, politics win. In strong companies, best ideas win. Ano ho bang takbo ng kalakaran ho sa inyong mga negosyo? Politika o ideya?